Walang pahinga at tuloy pa rin mga tol ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at ng Israel. Tapos meron pang panibagong sumali. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Isang buwan na mga kapatid, no, mula nang magsimula itong gera dito sa Middle East, dito nga sa Iran, nung sila ay inatake na magkasanib na puwersa ng Amerika at ng Israel mga tol. At sa unang bugso ay ikinasawi nga agad ito ng Supreme Leader mga kapatid ng Iran. Na siguro sa pag-aakala ng Amerika at Israel ay eto na yung pangunahing mga kumbaga paraan at mapapabilis, no, ang pagtatapos nitong digmaan na to. At yun din siguro mga tol ang inaasahan ng marami. Subalit isang buwan na nga mula nang magsimula ito at hindi pa rin tumitigil, no, sa palitan ng pag-atake itong Iran at Israel sa kabila mga kapatid, no, na sinasabi na nga ni US President Donald Trump ng Estados Unidos, US nga di ba? Na meron na daw mga kapatid gumugulong ngayon na negosasyon sa pagitan ng Iran at saka ng Estados Unidos. So eto mga tol, manonood lang ulit tayo ng balita tulad naman ng lagi nating ginagawa. Magbibigay lang po tayo ng reaksyon and komentaryo. Samahan ninyo ko, ang source nito ay mula sa UNTV News and Rescue. Mula nang magsimula ang digmaan sa Isang buwan na mula nang magsimula ang digmaan sa gitnang silangan sa pagitan ng magkasanib na puwersa ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Sa kabila ng mga umuugong na umano'y tangkang diplomatikong usapan, nagpapatuloy pa rin ang sagupaan at opensiba mula sa magkabilang panig. Ngayon mga tol, Sa parang pagpasok ano ng tayo laban naguguluhan tayo kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoo. Kasi meron silang magkahiwalay o magkaibang pahayag, etong Amerika at saka itong Tehran. No, sinasabi ng Amerika, sinasabi ni US President Trump na nakikiusap na daw, begging, desperado na, di ba? Yun yung mga kataga na ating napapanood sa mga balita. Etong Iran na magkaroon ng deal, magkaroon ng pakikipagkasundo, makikipag-ayos dito sa Amerika. At sabi pa nga niya nitong nakaraan is nagbigay pa daw ng napakalaking regalo itong Iran at isinapubliko niya yon. Ito daw yung pagpayag ng Iran na makadaan ang 10 oil tanker dito sa Strait of Hormuz. Pero sa maraming pagkakataon, ating napanood na din na yan ay itinatanggi ng Iran. Wala daw nagaganap na pag-uusap o negosasyon o hindi daw makikipagnegosasyon ang Iran sa Amerika. Yan ang napapanood natin. At etong sinasabi daw ni US President Trump na regalo, di umano mga kapatid, sabi ng Iran, ito daw ay pagtatraidor ng Pakistan. Nadamay pa Pakistan mga kapatid, no? At ang lahat daw ng mga barkong pinapadaan nila dito sa Strait of Hormuz ay wala daw kinalaman kay Trump. So ngayon hindi natin alam mga tol kung ano ang ating paniniwalaan dito mga kapatid, no? Pero isa lang ang malinaw, hanggang ngayon na hindi pa rin tumitigil ang pag-atake ng mga magkakabilang panig. At nag-anunsyo pa ang Houthi dito sa Yemen na nag-declare na sila na nakikisali na sila o sumasali na sila dito sa digmaang nangyayari. Sa ika-5 linggo, naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake ang Iran sa mga bansa sa Gulf na tumama sa mahalagang industrial sites. Sa United Arab Emirates, ilan ang nasugatan matapos tamaan ng missile at drone attack ang isang malaking aluminum plant sa Abu Dhabi. O eto sa Abu Dhabi to mga tol. Sa Bahrain naman, 2 manggagawa ang nagtamo din ng sugat matapos targetin ang isa sa pinakamalaking aluminum facility sa mundo. Sa Oman, isang foreign worker ang nasugatan sa isang drone strike sa port ng Salalah, habang sa Kuwait, malubhang nasira ang radar system ng International Airport matapos atakihin ng hindi bababa sa 15 drone. Nako. Abu Dhabi, sa Kuwait, sa Oman, sa Bahrain. Ito yung napanood din natin itong nakaraan na parang nagkaisang mensahe sila ng pagkondena dito sa Iran. Ayon sa Iran, ganti ang mga pag-ataking ito sa mga naunang strike ng US at Israel sa kanilang mga pasilidad. Sa gitna ng Kaso, ang sabi rito, following the malicious action of the American Zionist enemy targeting the industrial infrastructure of our country from the southern coast of the Gulf,
The fighters of the Air Space Force and the Naval Force of the Islamic Revolutionary Guard carried out a coordinated and targeted operation. Ito yung sabi ng IRGC ng Iran. Tapos, Naunang strike ng US at Israel targeting two facilities related to American military and aerospace industries in the region, namely Emal Aluminum Factory and UAE and Alba Aluminum Factory in Bahrain with missile strikes and drones. So sila ngayon nagpatama dito. sa kanilang mga pasilidad. Sa gitna ng tumitinding sigalot, nagbabala si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf sa posibleng ground invasion na pinaghahandaan umano ng Estados Unidos. Kahit dito sa balitang to, hindi rin natin alam kung ano totoo kasi sinasabi ni Marco Rubio na hindi na daw kinakailangan ng ground invasion. Sabi niya gano'n, hindi na daw kailangan nun. Matatapos daw, mako-conclude daw within weeks, not months. Sabi pa nga niya gano'n sa report na napanood natin o nabasa natin. Pero may mga umuugong din na usap-usapan na nagtitipon-tipon na at naghahanda na ang US ground troops para sa ganitong uri ng pagsalakay mga tol. Kumbaga hindi na bombahan to. No, talagang sundalo sa sundalo na mangyayari. Ayon sa kanya, handa ang Iran na harapin ang anumang puwersa ng US na papasok sa kanilang teritoryo at paparusahan din ang mga kakampi ng Amerika sa rehiyon. Samantala, nagbabala rin ang Iran Revolutionary Guard laban sa mga American University sa gitnang silangan. Ayon sa kanila, ituturing na lehitimong target ang mga campus ng mga US University sa rehiyon kung magpapatuloy ang pag-atake sa mga universidad at research centers sa Iran. So dito mga kapatid, malinaw talaga no, na walang nangyayaring pagkakasundo. Kasi etong balitang to, kung makikita natin dito mga tol, hindi to luma Hindi luma tong balitang to kasi baka may magtatanong sa inyo, kailan ba yung balitang yan? Ba't iba yung naririnig namin sa iba? Ako rin iba yung naririnig ko mga kapatid Tapos sa mga bagong balita, iba rin mga tol. O eto, 8 hours ago pa lang to mga tol. O bagong-bago pa lang itong pinapanood natin. From the moment ng recording na to, nitong video na to, 8 hours ago pa lang itong balitang to. So maganda nga yung mga ganito kasi aware tayo sa nangyayari. Hindi tayo bulag. No? Hindi tayo nangangapa. Ngayon, kung patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina, presyo ng bilihin, presyo ng petrolyo, langis, kung bakit tumataas yan, at least alam natin kung ano ang dahilan. Diba? Yung iba kasi natin mga kababayan, hindi nila alam kung ano talaga totoong dahilan mga tol. Akala nila nagpapabaya kung sino man yung mga namiminuno para sa mga ganitong bagay. Akala nila ito'y epekto ng korupsyon dito sa bansa. Well, hindi ko sinasabing walang korupsyon dito sa bansa pero hindi ito epekto ng korupsyon dito sa bansa natin kasi buong mundo mga tol ang nakakaranas nito. Bagamat sa Pilipinas ata ang may pinakamalaking presyo ng gasolina, well yun ay dahil sa maling sistema natin dito sa Pilipinas. Pero ang pinakapunot dulo ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin is dahil sa pagtaas ng krudo at dahil nga sa pag-ipit dito sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga oil tanker na dahil mga kapatid sa nangyayaring digmaan dito sa gitnang silangan. Kabilang sa mga posibleng maaapektuhan ang mga sangay ng mga kilalang pamantasan tulad ng Georgetown University, New York University at Northwestern University na may mga campus sa Qatar at United Arab Emirates. So asahan na ng Qatar at United Arab Emirates na mayroon pang ibang mga lugar na tatargetin sa kanila. Binigyan din ng deadline ng Iran ang Estados Unidos na dapat kondinahin nito ang mga pag-atake sa mga universidad ng Iran bago magtanghali ng March 30 at kung hindi ay posible umanong sumunod ang mga pag-atake. Pinayuhan din ang mga guro, estudyante at mga residente na lumayo sa mga campus ng mga American universities sa rehiyon bilang pag-iingat sa posibleng pag-escalate ng kaguluhan. So para sa mga OFW natin, baka sakali merong mga kababayan natin na nagtuturo sa mga universidad na ito na nabanggit mga tol, yan na pag-aari ng Amerika is nagbigay na ng babala itong Iran na lumayo na dyan at umiwas-iwas na dahil yan ay posibleng maging target nila. Naku po. Ipag-pray na lamang natin mga tol na sana ay matapos na ito at humupa na at magkaroon na ng kapayapaan. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi sa mga balitang ito na ating natunghayan? Comment ka na lamang sa ibaba.